like the little 200 something videos. Yeah. And then you just kind of wait to see what so everything you've mentioned so far, are you personally using that yourself? I am. I really enjoy it. Yeah. That's the inspiration behind all of this. I've done it for years
Sarap niya. So guys, time check, it's 10 a.m. Guys, kumain ako kanina. Ang tagal kong mag-vlog, hindi na ako nag-vlog. Daldal ko na, nanonood ako na. Guys, naalala ko lang, nung palanganan kong college ako sa Perpetual, meron kasi kaming subject na Perpetual, it's para siyang theology, which is, we do volunteering program. Guys, minsan nagpapakain kami, feeding, tapos nagbibigay ng mga goods, mga lumang damit, yan, sa mga bayampunan, sa mga yung mga pagkain, anything, lahat ng mga nag-aaral sa Perpetual, magdadala sila ng anything na pwede nilang ibigay sa kapwa, sa ibang tao, like merienda, like skyflakes, 2 skyflakes, drinks, like C2, ganun. Lilikupin yun, tapos ipamimigay. For example, punta kami sa bayampunan, ibibigay doon yung pagkain na yun. Kumbaga, lahat yun lilikumin. Tapos, ibibigay sa bahay ampunan. Ganon kami nung kami ay nasa Perpetual, Manila. Then, at the same time, nagvo-volunteer kami. Like, ang na-volunteer ko na dito lang sa natandaan ko, pero may iba pang volunteering kami. Ang natandaan ko na volunteering namin ay yun sa Mother Teresa, guys. Yung sa mga senior citizens, at saka yung mga bata. Senior citizens, doon kami nag-duty. Pero di namin alam na mag-duty kami ng 4th year yun. Pero nung kami mga 2nd year, 3rd year, ganyan. Kami volunteer. Nagpunta rin kasi kami kay Mother Teresa, pero yung pinuntahan namin is, halimbawa, mayaman ka. Tapos, panganak mo ay may mga deficiencies and disorders, baby. So, doon iniiwan yung mga batang yon, may mga disorder, para hindi malaman na, may lahi itong, halimbawa, mayaman ka, no? Halimbawa lang, mayaman ka. Siyempre, ayaw malaman na may lahi kang eng-eng, o kaya may lahi kang mga abnoy, ganyan. Sa genetics, iba pa ng anak, doon iniiwan ng iba yung anak nila. Tapos marami doon pupunta na missionaries from abroad para mag-volunteer. Nag-volunteer kami doon, guys. Nakita namin yung mga pediatrics, may baby, as in mga toddler, mga ganon. Hydrocephalus, malaking tiyan, mga ganon, naka-OGT, mga ganon, guys. Volunteer kami itong
Tapos nagturo kami ng coloring book, ng pagkulay ng mga books sa mga batang iba doon, guys. Yun. Then nung college ako ng fourth year, nag-duty kami sa parang home for the aged ng Mother Teresa. Ito naman yung mga matatanda na iniwan ng mga anak. Hindi naman sila mahirap, guys. May mayaman pa nga. Hindi nila lang kaya alagaan yung magulang nila. Tapos yung ibang nandun, mga naglayas. Tapos yun, mga maayos naman. Hindi naman sila, doon na sila pumunta kasi doon may nag-aalaga sa kanila. Yung iba nakita, doon din nila. Ganun. Tapos meron pang kumuha ng pangalan ko, sabi niya sa akin, Nining, paglabas ko dito, papamanahan kita. Ganun siya ko. Huh? Papamanahan niya daw ako. Sabi ko, huh? Nagtawa yung mga klase ko. Kasi ako, kumanta ako doon, naggitara ako and all. Tapos nag-alaga kami ng matanda. As in, since walang nag-aalaga sa kanila, hindi na papaliguan, ganun. May mabaho talaga, guys. Dapat liguan mo sa da. Tapos meron pa doon na na hindi ko alam kung dalaga pa yun. Basta hindi marunong parang na-rape siya na babae. Pero hindi naman siya matandang-matanda. Parang hindi ko alam kung naging agno or anything, ganun. Grabe. Niliguan. Napunta sa amin. Niliguan namin. Shit. Ang baho. Guys, ang baho. Naka-uniform kami. Dapat naka-scrub suit kami. No? Niliguan namin. Grabe yung experience namin dun, guys. Yung may matatanda na nakakaawa. Sabi ko, buti pa sila. Buhay pa. Diba? Yung nanay ko nga, actually, namatay na yung nanay ko. Diba? Yung mga nanay na nandun, nanulungkot, nakakalungkot. Pero mga nanay doon na nanliligawan, matanda na. Tapos may mga nanay pa doon na ayaw niyang kumain. Gusto niya anak niya yung magsusubo. Kaso wala yung anak niya. Diba? Iniwan siya or kung anong nangyari. Ganun, nakakaiyak yung mga story nila. Yung last namin, socialization. Ganun. Diba? Kaya, ko sa senior citizen, dapat sa senior citizen, walang mayaman, walang mahirap, pantay-pantay. You're included with the community of senior citizens. So, I therefore conclude na sana magkaroon ng application for senior citizen that they're going to register their name there. Kasi pag doon sa barangay, para may pinipili, hindi mo binibigyan yung iba. Eh, di ba pag senior citizen, wala naman nare-receive na allowance. Kasi pag senior citizen, halimbawa, nagtrabaho siya palagi. Siyempre, trabaho niya, siyempre, nagbabayad siya ng tax. Di ba? Eh, matanda na siya, hindi na siya nakaka-receive ng pera. Siguro naman, that is his or her privileges sa pagbabayad niya ng tax. Pwede siya mayaman o hindi. For example, matanda na siya, wala na siyang pera, pero nakapundar siya ng bahay niya. O may nare-receive siyang, for example, SSS because of pagtatrabaho niya naman yun, kaya nabuo niya yun. Pero yung tax na kanyang binabayaran as coming back as revenue, so nagtatrabaho maigi for the rest of his life, siguro it is his or her karapatan na mabigyan ng senior citizen allowance. Pwede siya mayaman o mahirap kasi parang doon matanda ka na, doon mo nang marirealize na ito yung pinagpaguran ko, ganun. Na at least nakaka-receive ako pagtanda ko. Yung pagbabayad ko ng tax, ito yung nare-receive ko. At least masaya ako, merong lumalating sa akin pera. Kasi when you see SSS, di naman ganun kalaki yung
dumarating ng benefit sa SSS. So, dapat yung senior citizens is fair whether you're mayaman or hindi. Eh, for example, di ka naman mayaman, yung tipong wala ka namang milyones sa bangko para hindi ka bigyan ng senior citizen allowance. Bakit? Yun lang pagkakaiba ngayon, guys. Parang yung senior citizen allowance hindi fair. Yun lang nasasabi ko, kasi meron na daw SSS, hindi na daw bibigyan, mga ganon. Which is, bakit mo kailangang i-block niya sa kanya yung SSS niya? Is nagtrabaho yung senior citizen na yun. It is his or her karapatan. Pero yung senior citizens allowance na yun, that is came from the tax that he or she paid when he or she is working. If previous years na nag-work all of his life, all of her life, it is their karapatan, dapat maging fair. So, I don't recommend na magkaroon talaga ng application which doon magre-register. Di pa na-register mo na yung name mo, automatic, it will, you will go into the bank. Then, magpunta ka sa banko, affiliated of that bank. Magpipicturean ka doon sa ATM mo, may picture ka. Then, out to, pasok sa ATM yung pera. Hindi na kailangan isa-isahin pa yung mga tao, o ikaw naman may SSS, hindi mo na kailangan to, ganun. Hindi ganun. It is their rights. Di ba sila naawa doon sa taong nagpapakahirap magtrabaho ng kabataan pa niya at nagbabayad siya ng tax? Samantala, isang tao ito di naman nagbabayad ng tax pero may senior citizen allowance. Bakit? Dahil mahirap. Eh, paano yun nagpakahirap noon? Nung siya'y kabataan niya. Do you get my point? Wala lang. Naano ko lang kasi darating tayo sa punto na matanda na tayo. Magre-retire din tayo. And, hello, parang hindi siya fair. Hindi siya patas. Nung ako'y 4th year, guys, yung thesis ko, yung thesis ko is more on senior citizens. It is qualitative. Nung sa college ko, sa nursing, it is mataas ang grade. Siya yung best in thesis nun, pero hindi kami nabigyan ng medal. Hindi ko alam. Kasi hindi ako magaling. Sa iba, mga ganun. My thesis when I was in college, it was 2017. It is life experiences, yung early retirement, yung mga matatanda after retirement. What is their experiences after sila magtrabaho ng napakatagal para sa sarili nila at para sa pamilya niya. Napakagamay ko yung thesis ko, kaya kahit anong batong sa akin question, sasagutin ko. Ako yung leader eh. Kasi ako talagang gumawa nun. Kung meron mo kaming basis nun, pero yung pinakang tactics nun, akong gumawa nun. Nung thesis ko nun, solution ko nun with the problem, since senior citizen na sila at retired na sila sa trabaho at the age of 65, I therefore conclude na yung ating katawan is yung immune system natin is decreases, diba? So, minsan mabilis mapagod. Pero yung brain natin din nakakaroon ng ulianin. Pero meron kasing mga matatanda na 75 years old, magaling pa sila.
70, 65, magaling pa sila early retirement. Kaya, I've realized na pwede pa silang mag-work for themselves. Pero hindi sila pwede na mag-work. Di ba ako nurse ako, di ako pwedeng mag-work mag-bedside na kung ako ay senior citizen. So, yung work nila probably is more on encoding, kung okay pa yung kanilang wala silang arthritis or anything, folding, ganyan, yung mga bagay na kaya nilang gawin. At least the mind is not deteriorating. Ganon. So, other proof na ganon, pwede pa silang mag-work. Siguro, merong specific test. So, meron din silang, pwede pa silang magturo until alam pa nila, 'di ba? May mga test naman 'yan, 'di ba? Which is test your memory, 'di ba? Kasi meron kasi matatanda mabilis mag-ulyanin. Pero may matanda na healthy yung mind, na pwede pa silang mag-work, hindi sila stagnant. Kasi the more na mag-stagnant yung senior citizen na walang ginagawa, the more na makaka-felt sila ng mga diseases kasi na-stagnant na sila sa bahay, nakaupo lamang, anything. So, doon sa aking solution doon sa thesis ko, pwede sila mag-gardening, like that. Para ma-exercise din yung kanilang body, hindi naman sila pwedeng magbuhat, yung kaya lang nila. Diba? Kasi, sa akin guys, the more na nakatahan ka, the more na pwede kang magkaroon ng sakit. Kasi yung body natin is circulating eh. Diba? Kapag hindi yan gumagalaw, anong mangyayari? It is a sort of exercise as well. Yung akin, kaya yun naging best thesis namin. Kaya hindi ko ma-assume atin na yung iba hindi nakaka-receive ng senior citizens allowance, especially yung mga nag-work hard in their early years of life. Diba? Sana magkaroon ng application for that, guys. Yung automated, ganyan, analyst ka dyan. So, kapag nag-open ka nun, automatic, for example, papasok sa RCBC. Pupunta ka sa RCBC, kunin mo yung ATM mo with pictures mo, parang GSIS. Yung ATM na yun, sa'yo yun. Diba? Kawawa naman yung iba. Alam mo, lahat tayo tatanda, ako tatanda ako. Pero napaka-unfair nun sa akin. Ako'y taxpayer. Sobrang laki ng tax ko, ha. Kung hindi ako bibigyan ng senior citizens allowance pagtanda ko, it is my right. So, yan, masasabi ko. May papasok ko. At kahapon guys, di-deliver yung aking kaso tagal niya dumating. So ngayon daw di-deliver. Sabi ko, so yun lang masasabi ko guys. Kahapon may nag-donate sa Hospital ng Maynila, Rotary guys, from Korea guys, diba? Nag-donate sa amin ng mechanical ventilator. Dalawa, mahal ka sa mechanical ventilator guys, diba?
Nakita niyo yung hospital ng Maynila. Actually, yung boyfriend ko, sinabi ko na yan, yung hospital na tinitirhan ko. Ito yung hospital na tinatatrabahoan ko. Ang mahal pala ng mechanical ventilator. Search natin kung magkano. How much is alam ko milyones eh. Yun yung ICU. Dalawa yung kanilang dinonate. Tapos naglagay sila ng sa 1.5 million pala yun. Yung pala ay 150,000 to 1.5 million yung mga mechanical ventilator. Yung pinakamura daw is 50,000. Yung portable transported is 280,000 to 650,000. That means ma-around ganun. Wala pa ba naman? Mga 1 million siguro yan. Yung binunit. IC conventional. Kapag sinabing conventional yung ventilator, how much? Yun ang pinakamahal pala, IC conventional. Kasi yung sa amin, ICU kami, maaring ganito. So, 1.5 pala yung dinunit. Amazing. Mas maganda yung ganito na yun. Ganito yung denominator, IC ventilator. Diba? Ako kasi guys, nasa ICU ako para mga baby. Napakahirap talaga mag-alaga ng baby na near 50-50. Kailangan siyang i-monitor guys. Once na bumaba yung SPO niya, once na tumaas yung heart rate niya, tuloy-tuloy yun guys. Mamamatay yung baby. Tapos may mga baby kasi nagabago yung kulay niya. Grabe. Pag nagbago yung kulay ng baby, di ba yung baby pag pinanganak, reddish. Maganda siya, pinkish, gano'n. Pag yung kulay ng baby nagbago, parang pumangit. Pangit na gano'n ngayon. Ibig sabihin, di pangit yung baby. Yung kanyang system, baga parang namumutla na may nakikita na yung mga veins ngayon. Malapit na yun. Swerte na pang-survive yun, guys. Swerte, matapang yung bebe na yun. Hindi guys, hindi nyo alam talaga mahirap ang trabaho ng sun nurse. Pag sa baby kasi, naka-incubator pag mga preterm. Pag mga preterm naka-incubator, sobrang init nun. Pag binuksan mo yun, init nun, malalanghap yung init nun. And sometimes, mauubo ka. May allergy pa dyan. Ako sa init ako ma-allergy, naubo ako sa init. Sobrang init, guys. Kaya nagmamas ako.
Pag mainit, pinagpawisan ko, ubo ako. Pero dito naman sa kwarto, hindi naman mainit. May electric pa naman ako. Yung isa kong electric pan, ayan, nilalagyan ng ice yan, tubig. Diba? Ayun lang. So, gagawa ko bukas off yata, bukas wala. Magagawa ko, sa off ko, magagawa na ako ng monthly expense. And magagawa din ako ng 5 books or 10 books that it changed my life. Kumbaga, nabasa ko yung librong ito na nakapagpabago sa pananaw ko sa buhay ko. Through reading, guys. So, magbasa din kayo minsan ng book. Guys, kasi maganda rin. Kung hindi kayo mahilig mga nood ng TV, magbasa kayo ng libro. So, yeah. Actually, guys, right now, I am reading book. Hindi ko pa natatapos kasi siyempre may work ako. Hindi naman ako. Di ako full-fledged ngayon booktuber. So, sinisingit ko lang to, guys. So, still, I am currently at page 156. Or this is in total of 401 pages. So, I don't know what's gonna happen here, but doon sa mga nabasa ko, this is story of an Afghanistan, guys, of citizen of Afghanistan. Yung life niya, yung bakit tinawag siyang kite runner, yung life niya sa pag-tournament, yung life na personally, mga ganun-ganun. So, we are going to find out what happened to this book, guys. So, I'm very, very excited to read this one, The Priority of the Orange Tree. Kasi, bibili ako ng part 2 nito. So, look. This is a total of 800 pages. I think this is in a total pages of 800 pages plus. So, nasa 150 pages pa lang ako ng Kite Runner. And, yeah! Let's start reading this, guys. Let's continue. Isang inspiring na kwento ang aming ihatid sa inyo ngayon. Ito po ay kwento buhay na nasa si Patricia Javier. Wala sa kanyang pakikinig sa marami na natila sa bawang siya po ay nakapundar na naman ari-arian. Ako dito po ang kanyang journey na tagumpay. Pero yan, please subscribe sa channel sa Christine Macos channel. Wow. Hey, hello, madam. How are you? Oo, ang galing ba? 5 years. 7 years. Kasi lagi na. Before, yung parents ko lang po. Tapos pinag-asawa na ako. So, Nice. Ito pag-meeting lang po kasi yan nainit lang ang bibig lang. Hindi siya pagpipantay. Kaya, para matanong Yes po. Tapos kami house. Tapos, ang pinaka-main house namin dito po. Pero mismo. Yun. Tapos yung mga
yan. So yung isang swimming pool papunta sa kabila, kasi under renovation po ngayon eh. Tapos yung tower, pag may mga bisita kami, pwede sila matulog. Ayan, tapos meron kami parang garden po dun sa... Sino natin dito? Ano po, wala pong tubig kayo na kasi under renovation po yan. Ayan, okay. Kano kaya property mo? Mga nasa 1,700 po, square meters. Ito yung setup mo. Bakit ito? Mga ano po, mga 8 po. Eight rooms. How often you go here? Pag masal po, mga 4 times a week, nandito po. Times a week ba? Yes, kasi nandito na rin yung family ko. Talaga sila nakatira. So like, tumigil sila yung nanay ko, yung tatay ko. And then, pag may mga gatherings kami, lagi po kami nandito. Kasi we're big family. So kaya po ako nakapagpatayo dito dahil nga, dahil malaki po yung pamilya ko. And then, namumutay na lagi ako sa kami nakakain sa labas. Hindi ko naman papasok Kaya lang. nga, oh, nakarelax din. Ayan, yung second floor, this is my wellness spa. Wow, wellness pa. Yes, private wellness spa. Nice. Kaya, Wait. welcome. Ayan na. Oh my God, ganda. Talagang spa talaga siya. Opo, kasi nga po, di ba talaga pandemic, parang ang hirap magpa-spa o magpa-gamot, di ba? So ito po, nalog ko to, parang sabi ko, gusto mo lagyan mo ng sarili ko ganito. And then, invited mga friends, family. So yung head spa, yung, ano na, hindi yung na, Tapos yung mga nakakasay, okay yung sarili. tapos yung mga dito po, yung mga dito pinagkaroon po ng natural bath, feeling, sulit na Ano ang kinarong siya? ayan, ganyan ko yan. Yes, yun po yung pinagaya ko. Replica to. Ang Opo, US. replika po ng bahay namin sa US. Para kasi yung mga anak ko, malungkot. Para nandun pa rin sila, no? Opo, para si Doc Rab din, feeling din niya, nandun siya sa bahay niya. Yes. Tapos sa labas, So may balcony po tayo dito. akin din, no? Yan. So, madami pong ibon dito kuya. Huwag po ano nyo. Oh, Ayan. ang presko. Yes. So yan, kung ano na yan, pagka New Year's, may fireworks doon, ang dami. So hindi na kayo naka-auto. Hindi na po. Nanonood na lang kayo ng fireworks. Yan. Dati nung talagang maliliit pa kami, 7 families lang ang nandito nakatira. Oo. Pero tingnan nyo naman ngayon, so sobrang dami ng tao. Oo nga. So dito ka lumaki? Ano lang na to? Yes. Talaga? Dito po talaga ako lumaki. At ang bahay po namin, yan po, yan sa, yan lang po yung bahay Yung na namin. yan? Hindi po, ito po. Nasaan? Nasa harap natin. Ayan, yung may mga... Yan ang mother house po namin. Ay, ito, makikita ko noon. Pero ang dati niyan, parang ano lang po yan, yung mga sawa-sawali. Ganun lang po yung bahay namin. Barong-barong. Barong-barong po, ayan. So ngayon, ang nakatira na po dyan, yung mga kapatid. Yan. Binili mo na to. Opo, bali ako, Lupa rito. unang bahay namin nandyan, tapos nung binibenta tong site na to, nung nag-artista po ako, unti-unti po, binibili ko. Galing. Galing ako kung paano mo na-manage yung finances mo, no? Para sa pagbili ng mga real estate. Opo, siguro po malaking bagay po yung parents ko talaga, they guided me. Ano na parang mga natin? Ang tatay kasi dati po, sa patero po sa, ano po, Marikina. Marikina. And then, nung lumipat po kami dito sa Antipolo, more agriculture po, nagtatanim. Parang Nag-aalaga ng bahay. Sinanay. Sinanay naman po, umababa lang sa Manila, liaison officer sa isang company. Ganun lang po. Ano mga memories mo dito sa Luwana? Sa Luzon? Oh, ang dami po. Opo, kasi itong lugar na to talaga walang patao-tao. Pero ang daming mga puno. Oo. So, lagi akong umakit sa puno. Ito po, manggayo. Dami po eh. At dito ako natutong lumangoy sa sapa. Saan ang sapa? Alam niyo po sa sobrang dami ng tao ngayon, hindi niyo na makita masyado yung Dati may sapa. sapa niya makikita. Yes, meron saan. Tapos, hindi ko makakalimutan dito, syempre, yung mga kalaro kong bayawak, ahas, Oo. yan, yung mga kuliglig, yan, mga alikap-tap, yan, ano ko po So yun. parang laking probinsya ka. Yes Ganun ang po, buhay mo noon. sobrang laking probinsya talaga. Itong bahay talaga na to, sabi ko, the good promise at aking pagiging artista na hindi ako nakakatulog, kaya ako nag-cover dito. Di ba? So, kada meron akong project, lalagay ko dito. Lagay ko ako ng lagay. Hanggang sa tumaas siya ng third ko. Mas masarap.
nag-complain sila. Nagkamali. Hindi po. Hindi. Pero they have a good, pagkatapos ng maraming taon, sabi ko sa tatay ko, tay, tumira ka lang malapit sa bahay. Sabi ko, sa umaga, kasi yung aming ancestor house, merong doon isang kwarto doon. Sabi ko, pag umaga, malapit ng mga apo mo, doon ka, paggabi, or punta ka na doon sa another, wife mo. So ngayon, meron silang bahay malapit lang dito sa amin. Yan yung relationship ko dun sa mga sisters ko at brothers ko na house. Para rin kami isang kanila, family lang. Kaya parang tumulong sila sa akin ng most of the time, kaming dalawang magkasama. Kaya lahat ng travel ko, saan hindi lahat sa kasama. Ito din naman ang tatay ko, buti ko kayo ng nanay mo, kung saan na kayo nakaupunta sa gano'n. Oo, may ganisa. Eh, kasi tatay, kung wala kang ibang... So yeah guys, nandito na ako. And dumating na yung sa aking credit card. So yeah, ang hirap. Hirapan siya mag-deliver dito guys. Ayun. Tingnan natin. Open natin. And then, TV network already offered to sign me. That was GMA. And Swiss, that's how we started. 2011. Oh, it's a spread. So Karen, Yeah. this is, I call Thank it you RJ's for Kitchen subscribing my because YouTube he's the channel. co-owner. So, di ko masasabi kung saan ito guys, pero nandito na siya. No, So, like, yeah, thank you so much. Go professional 21. Pero kasi naububos yan. Pero pag hindi ka na may ganyan, kaya magkano ka lang dry vegetable yan.